Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel. Video panonoorin po natin ngayon. Ito, very interesting po ito. Hindi ko akalain na ganito pala siya. Weirdo na pero gifted yung mga ganitong klaseng tao. Isang sikat na artista, pantasya ng bayan noong dekada 80 at 90. Walang iba kundi si Miss Elizabeth Oropesa. Special interview po ito ni Sir Julius Babaw. Madami po tayong matututunan dito. Panoorin nyo po hanggang matapos. 100% malilibang po kayo dito sa episode na to. Pero bago po yan, please like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka sa tuwing mag-a-upload po tayo ng mga bagong videos kagaya nito, no? Pati na din dito sa channel ni Sir Julius Babaw Unplugged. Let's go! So para ka palang albularyo talaga? Ganun? Oo. You don't mind I know. people calling you, ayan si Elizabeth, albularyo yan. Ay, oo. Kasi Oo. sino ba una ng gamot nung araw, nung unang panahon? Di ba albularyo? Oo. Hindi naman doktor. Oo. Nung magkaroon naman ng doktor, ang doktor mo iisa lang. Siya nagpaanak sa'yo, siya ang sa atake sa puso, siya yung sa may... Iisa ang doktor ng pangkalahatan. Magkatandem nun ang albularyo at doktor. Pag hindi na kaya ng albularyo, Tama, kasi nung araw yung doktor merong isang bit-bit na bag na maliit at lahat yung ginagamot niya, mata, tenga, ilong, sa organs natin o sa panlabas na katawan natin, ginagamot niya lahat. Isa lang ang klase ng doktor. So ngayon kasi may mga nagmaster na, no? May mga para sa tenga, para sa ilong, para sa mata, may mga specialist ng ganyan, no? So, pero ang albularyo isa lang talaga. pinapapunta sa doktor. Pag hindi kaya ng doktor, pinapapunta sa albularyo. Since lumalalim tayo, Oo. hindi maaalis to sa mga ilang mga viewers ay sabihin, nako, weird na si Elizabeth. Yes. Nako, yes. weird na niya, no? Anong mga pinagsasabi niya? Anong sinasagot mo sa ganun? I don't mind them. Ano? Okay lang. Kasama yung bashing. Sometimes I answer pag masyadong bastos. Pag bastos ng bagay. Pero usually hindi. Kasi they need help. Gusto ko lang silang matulungan. Ang ibig sabihin, tinatamaan sila, hindi nila nalalaman at naiintindihan. Ignorance normally would create that effect to a lot of people. Pag hindi nila naiintindihan, hindi totoo. Narito po tayo ngayon sa harap ng gallery na pag-aari ng award-winning actress at movie icon na si Elizabeth Oropesa. At marami tayong pag-uusapan tungkol sa kanyang buhay ngayon. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babaw's channel. Maganda tong episode na to, marami po tayong matututunan. Kamusta? Hello! Oh, sorry ah. It's okay, it's Oo. okay. Ano ito? Kumain lang ako. Gallery mo to, bale? Gallery clinic and small school. And you live here then? No, I have my own house. This okay. is just for... Oh, Mga ganito nice. dito. Ang ganda naman ng paligid. Para ka wala ka sa Metro Manila. Provincial lang dating. Oo, kaya gusto ko kasi ang daming puno, di ba? Oo. Ang daming mga elementals dyan sa likod. Sige, ano tayo? Lakad tayo ron. Ang dami kong prutas dyan. Meron ako suha. Diyos ko, napakaraming palibasa ang mga nag-aalaga, mga elemental. Ang daming bunga. Kaya nga nakita ko Yung kay Mito ko, pag kay Mito, Ito to? punong-puno. Yan, kay Mito. Kay Mito to? yan. Oo, ito, puro mangga. Ang daming mangga. Meron pa doon sa likod. Ang dami-dami nila. Oo. Nakakatuwa. Oh, tingnan mo yung, nakita mo yung suha ko, kung gaano kadami. Sige, Halika. punta natin. Sige. Nga pala, pasensya na kayo, maraming pusa. Nag-a-adapt kasi ito. Nag-ano ka, rescue Rescue. ng mga cats. Cats Ayan, and dogs. Oo nga, ano? Opo. Ayan, tingnan mo yung suha ko. Pwede na bang pitasin yan? Ang lalaki. Pwede kung gusto ninyo. Sige, kumuha kayo. Natikman mo na, matamis. Alika. O, tingnan mo. Alika. Tingnan nyo naman, guys, oh.
Wow, laki! Sige, ayan, ito pitasin ang mo. bababa lang, oh. Ito, malaking-malaki na, pakuha mo na. Pakukuha ko yan. Oo, Alin, to. Oo, Yun. yan, Ang laki-laki. daming prutas. Ito, at saka ito, malaki. Pwede Oo. mo nang kunin yan. Anong klaseng suha to? Ito ba yung Davao suha ba? Ay, hindi ko alam. Pero kinakain nyo to. Oo, syempre. Matamis. Matamis. Ang tamis, Oh my tamis. gosh. Pakuha mo na lang yan, ha? Oo. Itong malalaki, kunin nyo na. Oo. Nakakatuwa siya, hindi ba? Oo, grabe. Marami na kami kinuha dyan. May nag-aalaga. Oo, may nag-aalaga. Ito nga sana, gusto ko ilagay brako para hindi malaglag. Dalawang color. Oo nga, ano. Hindi ba? So you also paint? Yeah, I also paint. And you heal also? Yeah, but I went to school kasi kasi alam mo naman dito ang tawag sa ganyan albularyo. Correct. Albularyo. But I don't really mind na tawagin akong albularyo, walang problema sa akin 'yun. Okay. Wala sa akin. Mamaya, kwento mo sa akin paano nagsimula yung journey to becoming that, no? Yeah, sure, Oo. sure. Dito pasok tayo. Halika tayo sa loob. I teach astral traveling, remote viewing, Mm. yan, magnetic healing, Oo. ganyan, energy healing, I teach. Oo. Tapos ito, may connection din yan, yung mga painting na yan, sa ano mo? Kasi, nung nahihirapan ako mag-maintain ng clinic kasi most of my patients are very poor, nagdasal ako, sabi ko, kailangan kong para masustain, para meron akong pambayad, pagsweldo sa staff, kuryente, alam mo na. Nang paginipan ko na pwede ako magpinta. So I started drawing. And Without any experience in the past? nothing, hindi ako Napanigipan mo lang talaga na nagpe-painting ka? Paginipan ko lang. So, bawat isa sa mga painting na to may kwento? May kwento, tsaka meron silang nakikita, tsaka merong sila yung nakakita, ako hindi ko naman nakita. Na lumiliwanag pag madaling araw o hating gabi. Meron ngang iba natatakot kasi akala nila kung ano yun. Sabi ko, hindi ko rin alam. Sorry po. Hindi Pag ko- nasa bahay na nila, Nasa bahay na nila. may nangyayari doon. Yes, most of these people are very prayerful naman. Ayun. Hindi ko alam yung ibang nakabili. Oo. Ito, si Jesus Christ. Yan si Jesus Christ. Ang style niya, Italian. Binibili yan when I went to Italy. I didn't want to Ang ganda, buhay na buhay yung mata, Kasi si Miss Elizabeth Oropesa nga daw, meron siyang parang third eye, no? Bata pa lang, ganyan na siya. At yung mga paint na yan, sinasabi nga niya, napaginipan lang niya, no? Nasa isip niya. Samantalang kadalasan kasi tayo, ewan ko lang po sa iba, na pag nananaginip tayo at pagising natin, nakakalimutan na natin kung ano. Pero alam natin na minapaginipan tayo regarding sa ganyan. Pero malabo sa isip natin kung ano talaga yun, no? Pero sa kanya, talagang malinaw. At eto nga, nakikita natin na idodrawing niya pa, na nasa isip niya pa. Kasi sa atin, pagising natin, parang wala na iniisip pa natin ng todo bago natin maalala. Pero wala tayong nakikita masyadong vision na kagaya ng ipinipinta niyang ganyan. So talagang gifted to. Ibang klase tong tao si Miss Elizabeth Oropesa. sell it. Yan, ayaw kong ibenta. Oo. Ano klaseng material ginamit mo? Emulsion, and of course, I just painted his face, pero that's his original face Hindi naman yan yung nakikita kong Parang face. buhay No? Oo. Meron marami akong ganyan, Oo. pero nabili na. Oo. Ito yung energy. I see energy. Some calls it aura. Ito, iyan, I just painted it. At saka yung, kung ano yung nakikita ko in my dreams, and sometimes yung mga pang underwater, kasi I'm a scuba diver, diba? So yung favorite subject ko normally, yung underwater sceneries, just like this, puro underwater yan. Oo nga, ano? Oo. Ay, si Apuang. Si Mongod. Oo, pirmado niya yan. Talaga? Oo, yan na yung last, ayaw na niya. I painted her. I seldom do portraits pagka gusto ko lang. Paano mo nakilala si Mongod? Pinuntahan ko. Nagpatato ka rin? Syempre. Grabe, ang mahal na nung paint na yon. Kasi lalong magmamahal yun. Baka mag-triple pa yan o times 5 yung presyo nun. Once na, ayun, alam naman natin, sobrang matanda na to si Wang. Kaya tiyak,
ang taas ng value nung ano na yon, paint na yon, at may pirma ni Apo Lakay. Asan? Ay, mamaya na maguhubad ako. Gusto mo? Akala ko sa kamay lang. Di ba sa kamay yan? Mamaya na sa taxi. Sige. Papakita ko. So umakyat ka ng bundok para magpatato? Oo. I painted her first. Mm-hmm. Pagkatapos, kasi iniisip ko, she's 108 years old. Oo. Eh, wala na yan. Ayaw na niyang magkuhan. Ayan may pirma niya yan eh. Ayan yung 3 dot na yan yung pinaka-signature na tattoo. Magtato. Oo. So sabi ko, parang last tour ako so magpapatato ako sa kanya. Tapos pinapirmahan ko yung painting niya. 3 yan eh, nabenta Signed na. yan ni Wangkod. Oo. Galing. Yan. Okay Ano nakikita ko? Ito last April lang yung pink moon. Mm-hmm. Nakita ko yung pink moon, may portal. So I decided to draw something like that. Eh marami kasing may gusto ng may mga, alam mo yon, yung makikintab. Mm-hmm. Hindi ko alam kung familiar ka sa Schumann's resonance. Mm-hmm. That's the Schumann's resonance, the energy and the heartbeat of the world. Oh, ayan. At ito yung frequency. Parang ECG, no? Oo, exactly. Parang ECG. Oo, parang ECG. You see the energy, I always incorporate yung energy. Yan. The energy kasi pagka nakikita ako. Yung ganyan. Okay. Ito naman yung katulad niyan, yan yung mga puwet ng mga plastic water bottles. Mm-hmm. Kasi pag nagda-dive ako, ang dami kong nakikitang nagtatapo ng basura. Yun ang palagi kong sinasabi sa mga tao, huwag niyong gawing basurahan ng dagat. So pinupulot ko sila, minumold ko, sinasama ko sa painting. Parang Madami corals, no? Dating. Oo. Ito, nakita ko ewan ko, masisilaw ka yata. Hindi, kaya yan. Nakita ko siya, dun sa, hindi ko rin siya binibenta. Mama Mary to, no? Oo, nagpipinta ako dun sa kubo ko. May kumaluskus dun sa may bush. Pagtingin ko, nakita ko siya. Tapos, paano mo nakita? 2016. Grabe, no? Nakita niya lang saglit pero na-paint niya agad. Magaling to, gifted talaga to si Miss Elizabeth Oropesa. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala siya kasi parang sa atin, alam natin, artista lang, medyo pa sexy pa talaga to nung araw. So, yun lang pala, pero itong interview niya talagang marami po tayong malalaman sa kanya at nakikita naman natin, naririnig natin siya the way kung paano magsalita. Nandun yung intelligent niya talaga. Drawing ko. Siya mismo. Oo, siya mismo kung ano yan. Nakasumiti ako kasi nakangiti siya sa akin. Sabi ko, thank you. Tapos drawing ko lang. Kaya mabilis. Saan to? Sa may bahay. Doon sa marami kasi akong puno eh. Marami ako. Doon sa likod ng mga puno, merong ganun. Katulad din dito. So, Catholic ka, Elizabeth, kaya dami mga images dito. Yes. And, yes. I was si Diyos Ama. Ano yan, nung pinanganak ako, wala naman akong choice kundi maging Catholic. And I don't really mind. Oo. Ito, Agartha. Hindi ko alam kung familiar ka sa Agartha. What's Agartha? And I went there through astral traveling. Kasi request nung mga... Grabe, pumunta siya sa Agartha, no? Sa panaginip niya sigurado. At ayan nga ang nakita niya. Kasi kung ano yung mga paint niya, yun yung mga dream niya. Or napapaginipan niya. Isipin nyo yung Agartha, yan po yung parang other world or inner world ng Earth na may pangalawang daigdig sa atin sa loob ng Earth. Yan yung Agartha. At doon siya nakapunta at kung ano yung makikita mo doon, medyo parang fantasy yung na naman po natin sa mga movie, no? So yan, isa sa mga ipinaint niya yung mga halaman doon sa Agartha. Nagko-comment dun sa account, sa TikTok account ko, puntahan mo naman. Ano yan, sibilisasyon ng napaka-advanced na mga tao na maraming crystals dun sa... Nung una, hindi ako makapasok. Finally, tinanggap naman ako. Pininta ko lang yung kung ano yung nakikita ko. Ang daming ang lalaking plants.
Hindi ko naman ma-describe sa pintura yung kulay ng nandun kasi iba yung colors nila eh. Masyadong vivid, masyadong bright na hindi. Mas maganda hindi lang yan ang pininta niya, no? Pati yung mga tao ron. Kung ano yung itsura. Para nang sa ganun, talagang kasi yun yung nakikita natin sa mga movie, yung Agartha, di ba? Yun yung mga pangalawang mundo sa loob ng Earth. Yan lang ang naipinta niya, yung parang mga halaman. Hindi masakit sa mata. Oo. Wala naman, maski anong hanap ko ng mga pintura, wala akong makita. So, that's the best that I can, Plant nila yan doon. Oo, plant, ang lalaki. But they're alive. They move. Oo. They move. Dito yan, sa mundo na to? Or sa iba? Hindi, another world. Okay. Oo. Another Ito world. rin, no? Oo, yan. Pareho rin, no? Oo, pareho siya. Oo. Meron yan, ang lalaki, pero yung karamihan na bili. Saka dami mo rin crystals, no? Yes, because... Oo. Punta natin doon. Ito. Ito, doon muna tayo. Yan. Yung iba sa, sa taas. Yan, matagal na yan. Ganda ng painting na yan, ah. I think. Ikaw yan, no? Yes, yes. Wow, who did that? Me. Galing, ha? Galing mo palang painter. Pero ayaw ko ng Ha? hindi. Yung mga portrait, ayaw ko ng portrait. Ayaw mo? Ayaw ko ng portrait kasi ang daming magaling mang portrait. Maniwala ka sa akin. Ang dami-dami. Mas gusto ko yung abstract kasi yung abstract, isa lang. Hindi, yan, that's me also. Ito, plastic. Oo, yan yung Oo. parang sea urchin, mga gano'n. Oo, yan. Recycled plastic bottles. Yes. Tsaka yung plastic bottle na yan, galing yan sa ilalim ng dagat. Sabi nga niya, nagda-dive siya, di ba? Scuba diver siya eh. So yan sigurado medyo mas artistic ang dating yan dahil hindi yan yung mga nagamit lang itinapon dyan lang sa basurahan. Kung hindi, kinuha niya pa yan sa ilalim ng dagat. Kaya medyo talagang may value yan, yung mga plastic na yan. Yes. Ito naman, merong bata kasing nagpagamot sa akin na may leukemia. Siya yung inspiration ko. Boy in the Pond. Ayan, may maliit na bata dyan. Gumaling yung bata. Opo. Galing. Into crystals kasi ang crystals, they're alive, buhay yan at nakakatulong. Pagka alam mo kung paano gamitin, napakagaling. Tinan mo to, rose quartz, tourmaline ito. Tourmaline. Ito rose quartz. Pero itong tourmaline, napaka-special. Hindi alam ng mga tao na ang mga taong may cancer, pag gumamit ka nito, hindi nagmumultiply ang cancer cells. Oh, wow. Ang laking bagay. You know, of course you clean it, pero Yan medyo dagdag kaalaman yan, no? Itong tourmaline nga daw, magsusuot niyan kung may mga cancer na. So, mas maganda para hindi siya magdumami or mag-divide. So, maganda meron kang ganyan sa katawan. Kagaya nga ng pinapakita niya, no? Pero kung ako sa inyo, hindi naman kamahalan yung tourmaline. Kung meron kayong tourmaline, lalo na kung isa lang na medyo malaki, gawin yung pendant, kailangan palaging hawak. Meron ka ba niyan? Mabibili sa'yo? Meron naman. Meron ka? Oo, yung kung gusto niyo talagang maghanap sa Crystal Abundance. Crystal Abundance yung pangalan ng shop. Hindi kayo lolokohin kasi doon eh. Yun kasi totoo. Marami kasing fake na mga crystal, na resin lang. Na mga put ng 7-up na bote. Wag kayo Yan, totoo yan. Ito totoo. Tourmaline. Kailangan ng kulay ng tourmaline yung watermelon. Ibang candy tourmaline. Katulad Parang pinkish nito. na. Kahit isa lang, pumili kayo. Sa Crystal Abundance po, panoorin po ninyo yung kanila. Meron silang sa FB rin. Opo. Oo. Ito pa sa ilalim na marami pa. Oo, marami siya. May malalaki, may maliliit. Ayan. Ayan. Ito naman mga mga oil. Yes. May kwento yan eh. Kasi hindi naman ako dati... I started my TikTok account last year lang. Tapos, palaging marami akong nakikita na nagbebenta ng kung ano-anong something similar to this. Sabi ko,
mabuti pa, gumawa na lang ako yung may kasamang orasyon na alam kong totoo na makakatulong at tumatalab. Pag ginamit nila yung spray, yung insenso, insenso yan eh. Yung kunyari, you cannot sleep, yung mga bata naglilikot, nag-iingay, hindi mapakali, spray mo lang. No, they calm down. The usual. And the soap, kasi kung familiar ka sa mga salt baths, mga girls may hilig sa salt bath. Yeah. Hindi ba? Ito, charcoal and salt. Lemon and salt. Hindi ba pag naliligo ka sa dagat, after that, parang ang linis ng pakiramdam mo, ang saya mo. Kasi yung ion, yung salt, ganun din yan. Pagka kunyari, you encountered a negative energy, you take a bath, use that, you will be cleansed. So you can see my energy. Anong energy ko? Anong nakita mo sa akin? May gold ka pala. May Gold ka pala, ang taas ng star. Hindi lahat ng tao may kulay gold eh. Ano sa'yo, blue, green, pink, yellow, and gold. What does Nasa that mean? ibabaw yung gold mo. Hindi ka, you're not a common, well, obviously, you're not a common person. No? Ibig sabihin, special ka. Yung pagiging special mo, innate. Hindi dahil may gumawang gawing special ka. Talagang, some people are like that. Kaya nga yung iba nagiging presidente kahit hindi karapat-dapat dahil, sa... Pag gold, normally, gusto, sabihin ko, Bulong mo sa akin, ano? galing ka sa ibang planeta. Yes! Binilong pero narinig din, no? Pero yun yung nakikita niya dito kay Sir Julius Babaw, no? Kasi medyo may gold siya eh. Nakakita talaga to si nakakabasa siya ng yun, pwede siyang no? Albularyo, pwede siyang manghuhula. Gifted talaga to. Alien ako. Guys, alien. Hindi nga. Anong planet ako galing? Shucks, basta crypto yan, ha? Hindi ko pa na-discover sarili ko, ha? Super bad. No, seriously. Yeah? Seriously. Oh my gosh. Oo, of course, hindi ko alam kung saan eksakto, pero karamihan ng mga katulad mo, Pleiadians. Guys, napakaswerte natin ngayon dahil kasama natin ang isang award-winning actress at movie icon. Walang iba kundi si Miss Elizabeth Oropesa. Ma'am Elizabeth, welcome to my channel. Huwag ka nang mag-ma'am. Actually, pwedeng kita. Ay, ganon. Kasi, You're very young compared to me. napapanood ko kayo nung bata pa ako. Exactly. Talagang nai-starstruck ako eh. Ay, naku. Grabe. Ka-flatter naman. Opo. Kasi kung mapapanood nyo, lalo na dito sa YouTube, meron naman dyan na pwede natin balikan yung mga movie niya. Grabe, ang ganda at ang sexy niyan. Isa sa pinakamaganda at pinaka-sexy nung panahon ng 80s, 90s, kasikatan talaga niya. Po, talaga pong bahagi kayo ng buhay namin. Marami sa mga Pinoy na nanonood sa atin ngayon bahagi kayo ng buhay namin. Napanood namin kayo sa mga magagandang pelikula dito. So how are you now, ma'am? Kamusta ka? Mabuti naman. I'm in a very good place. I'm good. Salamat po sa pagtanong. Although you're still doing showbiz, no? Nasa showbiz ka pa rin, pero may iba kang ginagawa ngayon. Ano ito? Well, aside from, I just finished 4 movies, 4 na pelikula tinapos ko. Aside from that, nagtuturo ako ng astral traveling, remote viewing, may clinic ako. Ako, konti naman ang nakakaalam na nag-aral ako ng, medical, alternative medicine. Because I was born with the gift of being able to help people. Yung nakakapanggamot po nung araw, na hindi ko lang sinasabi. Pinag-aralan ko na rin para alam ko yung physiology, anatomy, kasi tatay ko naman doktor. Kailan mo na simulang naramdaman yan? Yung gift na yan? Ay naku, pinanganak akong ganito. Ano? Lahat Inborn. ng mga bata na kalaro ko, nagsusumbong sa nanay nila na meron daw akong kinakausap na hindi nila nakikita. Hindi ko naman alam na hindi nila nakikita. So sinabihan ako ng lola ko, huwag mong pagsasabi na meron kang kalarong iba. Kasi baka
pag nagkasakit yung mga kaibigan mong totoong tao, mapagbintangan ka. Ganon kasi sa probinsya. So, I kept it to myself. Quiet na lang ako. Hindi na ako Sino ito nakakausap mo? Anong klaseng... Dati, puro elementals. Ang mga kalaro ko, yung mga sa amin, taong lipod ang tawag doon eh. Kasi maraming puno sa amin. So nakikita ko yung maliliit na lumilipad. Meron kaming puno ng santol hanggang ngayon. Kaibigan ko pa rin sila. Merong malalaki. Para silang silhouette ba? Kung titingnan mo, hindi buo. You can see behind them. Parang hindi naman 100% transparent, translucent, something like that. Translucent sila. Hindi sila mukhang tao. Mukhang ang gaganda nga eh. So parang yung sa mga napapanood tayo sa mga movies, gano'n, mga fairies, Alam mo gano'n, mga malamang, dwarfs. kasi ang mga ginagawa naman pelikula usually inspired by things like that. May mga napapanaginipan. Otherwise, hindi naman nila may drawing ng ganyan. And true enough, yan karamihan ng itsura nila. Ang hirap nung kalagayan ko kasi sa ginubatan, maraming nakakaalam. Alam nila na nakakausap ka ng mga yan. Maraming ang nagpupunta sa amin para papaalam kung ano yung ipapanganak na baby, babae ba. Sa'yo yun? Ultrasound ako. Ay, talaga? Ilang taon ka nun? 7-ish hanggang 7 years old? Oo. Kaya may Nagpapakonsulta na sa'yo? Sobrang bata pa niya, no? Wow. Tinatanggap naman ng lola ko. Grandfather ko kasi the same. Grandfather ko parang So, inborn na talaga sa kanya yon. Kasi 7 years old pa lang siya. Ayun na nga, may mga pumupunta na sa bahay nila, no? Gifted talaga siya. katulad ko rin. Pero doktor? Hindi, yung grandfather ko, ordinaryong mamamayan sa Bicol. Siya yung unang may gift? Siya yung, kunyari, tatawagin niya ako doon sa may ilalim ng Kaimito. Alika dito. Kain tayo ng mamon. Ipikit yun, magdadasal sandali. Magmamanifest yung mamon. Lalabas may mamon. Wow. Kakainin namin yun. Galing. Ganun yung lolo ko. Nakikita mo yun, ha? O siya, kinakain namin eh. Oh my. O totoo yan. I promise you, totoo yan. Lolo Badon ko yun. Alam yan sa Bicol. Kilala yan sa... Grabe, mamamangha ka nun. Diba? Pagkain. Pero alam ko sa pera, hindi pwede yun eh. Sa lugar niyo? Oo. Healer din siya? Faith Hindi, healer? ayaw niya. Ayaw niyang gamitin para sa amin lang. Normally yun, pero sinabihan niya ako, huwag mo nga abusuhin. Hindi yan pwede sa sugal. So nakita na ni Lolo na meron kang gano'n? Oo. Talent. Kasi ang akin, ang namamanifest ko, chicken. Anong ginagawa mo sa chicken? Fried chicken. Paano? Kinakain ko yung chicken, nagagalit yung lola ko kasi nalalanggam kami sa loob ng kulambo. Gumagawa ka? Parang gano'n? Hindi, i-wish ko yun. Tapos? Magdadasal ako. Lalabas yun? Lalabas yung chicken, yung fried chicken. Wow! Puro Grabe. food lang. Wala namang iba kaming hinihingi, kundi yun lang. Yun, binibigay talaga. Hindi ka pala magugutom. Oo hindi ko naman na ginagawa. Hindi ko na ginagawa. So, nung pumasok ka sa showbiz, pa-practice mo pa rin yan sa mga kasamahan mo? Alam nila? Some of my co-actors, alam nila. Kasi meron time na nandun kami sa, hindi ko alam kung saan to, Cavite yata. Basta doon kami nakatira sa isang resort. Meron kaming Spanish actor na nandito. Si partner ni Talia. Gumawa siya. Si Fernando Carrillo? Yes, nagpunta Fernando rito. Carrillo, okay. Naku, may nagkagustong elemental. Hindi ako kumikibo. Di lang pala tao nagkakagusto ron, no? Pati elemental. Merong nagkagusto. Tapos, may mga nakakaalam tungkol sa akin. Hindi ko nagsasalita kasi kung hindi mo naman ako kinukonsulta, bakit naman ako makikialam? I don't do that. Ayaw ko yun. Di sinabi ko sa kanya, meron ka ako nagkagusto sa'yo kasi tumatambay ka doon sa may swimming pool nang ikaw lang, foreigner kasi. What do I do? What do I do? Kinamot ko, kinausap ko pati yung elemental. Pero wala naman gumaling. Yan yung mga ganyan. Merong mga ganyan na kung instances na kaya yung lugar. Tuwing papaandarin yung camera, namamatay. O kaya yung Janet ayaw umandar. Kailangan magpatabi-tabi po ka, magpaalam ka, pwede bang gamitin namin tong lugar na to, pasensya na po, yung ganyan, hindi yung sasalaulain mo. Kaya palagi kong sinasabi, pagka magsushooting, magte-taping sa isang lugar, maglagay ng basurahan, huwag itatapong kung saan-saan yung basura. Okay, bago natin pag-usapan yung panibagong aspeto o bagong chapter ng buhay mo,
Pag-usapan muna natin yung nakaraan. Siyempre, kailangan marinig ng mga viewers natin dyan dahil yung mga tagahanga mo, namimiss ka na. Paano ka ba na-discover sa showbiz? Ayan yan, tama yan, no? Para at least malaman natin kung saan siya nagsimula. At paano siya nakapasok nga dito sa larangan ng showbiz. Nanonood ako with a girlfriend. Barkada ako, nanood kami ng sine. Sa Escolta pa yata yun. Pagkatapos, pagbayad namin ng ticket, yung ticket booth, may one-way mirror. Pagpanik namin, after 15 minutes, may sumunod sa amin. Kinakalabit yung kaibigan ko, nandito ako sa kabila eh. Tanong mo sa kanya, baka gusto niya mag-artista, kukunin namin siya. Akala ko hold-upper. Siyempre, ayokong halika na, tumayo ka na, iniwan ko. Nauna ako, yung palang kaibigan ko, binigay yung address ko. Si Saldi Shorna, I don't know if you're familiar. Yes, I know him. Siya pala yung nasa kabila ng booth. Naghahanap. Nagkataon, producer niya yung may-ari ng pelikulang pinapanood namin. Nakita ako na pagtripan nila sigurong baka sakaling gusto kong maging artista. So kinuha. You're how old? Actually, nung mag-artista ako, may anak na ako. 16, oo. Kasi Ayan siya, 16 kasi may anak na ako. Ang bata pala ni Miss Elizabeth Oropesa nagkaroon ng anak, no? At ayun, actually siguro kaya siya kinukuhang artista dahil hindi naman siya ordinaryo lang din. Yung father nga daw niya is a doctor. So meron din tong kaya. Kaya sigurado maganda yung yung aura niya, yung balat at artistahin talaga, tsaka maganda yung pinaka nito, sexy talaga to. Nung mag-artista ako, nagkaroon pa nga ng malaking issue yan eh. Na-demanda pa ako kasi dahil baka hindi raw ako fit mother. Ay hindi, nanalo naman ako. May asawa ka na nun? Oo, biyuda na ako. Siya yung Mas older yung mo? Oo, slightly older. Yeah. 4 or 5 years older lang naman. Nabiyuda ka at what age? 23. 23. So medyo nakapasok ka na showbiz noon. Mag-asawa pa rin kayo nitong guy na to. Hindi na, nagkahiwalay kami ng naghiwalay din maaga. kayo. Nung maging artista ako. So yun na-discover ka ni Saldi at nung producer. Gumawa na ako ng pelikula, yung nauna ko yung pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Yes. Akin dapat Gloria yun. Diaz, no? Oo, pero nanalo si Miss Glory B, di ba? So siya na yung bida. Tuwan-tuwa. So nanalo to si Miss Gloria Diaz ng unang-una natin tong Miss Universe. Kaya sigurado sa kanya ibinigay yung pinakabida. Bida role. Ang ganda ni Miss Universe natin yan eh. Naman ako kay Gloria. Naku, mahal ko yun. Friend ko yun. Hindi lang matatas magtagalog noon. Mabuti na ngayon. Anong role mo nun? Ako yung second lead. Second lead Oo. ka? Ako yung inagawan niya ng boyfriend. Oo. Basa kami pareho. Palagi kaming basa. Palagi kaming walang bra. Ganyan. So medyo sexy to? Oo, yung panahon ko, ang sexy ganyan. Medyo lang, basa. Wet look lang. That's it. Hindi babae lalaki. Palaging puro babae. Naliligo. Siyempre basa. Naglalaba. Mga ganun lang. Nag-aawa. Nantitis lang, parang ganun. And after that, anong next movie mo? Sunod-sunod na yun. After that, kasi I instantly became very well known after that movie. In fact, dun ko naunahan si Glory B. Kasi siguro dahil hindi siya masyadong magaling magtagalog, acting-wise pati, nahirapan siya. Ako ang sunod-sunod na kaagad. Kinuha pati ako ni Papa Jesse Ejercito, nabuo yung 7 Bells. Oo, yung creme de la creme. Yes. Kami yung gumagawa ng mga pelikula talagang. Ayun sino ba yung mga yun? I instantly became very well known after. Ako yung inagawan niya ng boyfriend. Oo, basa kami pareho. Palagi kaming basa, palagi kaming walang bra. Ganyan. So medyo sexy to? Oo, yung panahon ko, ang sexy ganyan. Medyo lang, basa? Siyempre basa. Naglalaba. Next movie mo? Sunod-sunod became very well known. Kasi nahirapan siya. Nabuo yung 7 Bells. Pelikula talagang magaganda. Yung 7 Bells na yun. At check natin kung sino. Very well known after that movie. In fact, doon magaling magtaka agad. Oo, yung creme de la creme.
Ito, itong nasa kanan sa dulo, alam ko si Daria Ramirez to yung ex-wife ni Joey De Leon at mother nila Kimpi De Leon, no. Alma Moreno, Lorna Tolentino, Ami Austria, ito si Elizabeth Oropesa yung nasa gitna. At kita naman natin, di ba, talagang maganda siya, kahilera niya yung mga kagandahan nitong mga to. At itong nasa kabilang pinakadulo sa left side, hindi ko lang alam kung sino to. Pero 6 lang sila dyan, ewan ko yung sino yung isa, no? Krem. Yes. Kami yung gumagawa ng mga pelikula talagang magaganda. Oo. Kung baka yung mga 7 stars ba to? Ito ba yun? Yes. Oo. Kabilang ka doon. Oo. And then you won awards sa mga sa mga movies mo, no? I have so many awards. I Nasaan? have so many. Dinonate ko na yung karamihan sa Mowel Fund. Pero before kasi, ang award giving bodies kakaunti. So, ang ganda-ganda ng competition. Yeah. Iba yung labanan. Ang bibigat, Nora Aunor, Hilda Coronel, Lorna Tolentino, Maricel Soriano, ako, lahat yun sila taob ko. Galing! Swerte ko po. Galing, Opo, para salamat ko sa Diyos. Nagkataon naman ang swerte ko panahon na yon. Nakalaban ko silang lahat. Nanalo ako. Doon ako nagkaroon pati ng Super Grand Slam. I was lucky enough to be handled by Ismael Bernal, national artist yon. Nung ako napunta sa kanya, because of Papa Jesse Ejercito, tinuro niya sa akin, sabi niya, ang ganda ng mata mo. Maski hindi ka magsalita, nakikita yung emosyon mo sa mata mo. Gamitin mo. Dito nakakatakot yung mata niya, oh. Sobrang nangungusap. Tapos, panoorin mo yung sarili mo. Tinuruan niya ako, pinanonood ko yung sarili ko. Ano ba ako ang problema ko? Yung kilay mo, taas ng taas, kunot ng kunot. Hindi pwede yan. So, he was the one who taught me. Not only that, even my voice. Sabi niya, ibaba mo pa ng konti. Ang swerte ko, So, yun. Kasi sabi niya, yung mga bagay na hindi mo kayang i-arte, Ito si Ismael Bernal ba to, sabi niya. physically, pwede mong gamitin ang boses mo. At ang mata mo. At mata mo. Yun. So, nagamit mo yun? Ang laking bagay. So, sayang, wala na si Ismael Bernal. Oo. Yun, so tuloy-tuloy ang mga movies na yan. Tuloy-tuloy. Well, hindi ako, nagkaroon lang ng patlang when I left. I went abroad. Ayan yung maninirahan siya sa ibang bansa. Interesting to, marami tayong malalaman dito na mabibigat na artista pala yung mga makakapareha niya pa sa ibang bansa. Twice I went abroad. Nung ayaw ko na mag-artista, nagpunta ako ng Amerika. Nagtrabaho ako sa Barclay International. Why? Pagod na ako kasi pare-pareho na lang Tinuruan ko yung grupo ko, sila Lorna, sila Daria. Sabi ko, pag hindi ko tinanggap, huwag mong tatanggapin. Kasi ang purpose ko noon before, lahat kami magka-award. Para lahat may best actress. O syempre, isa lang hindi nagka-award. Yung 6 nagka-award. Pero siya naman, yung hindi nagka-award, nagkaroon siya ng award na box office queen. Yan naman nakapalit doon, no? Oo, yun ang kapalit doon. Yan. Tapos noon, sabi ko, ayaw ko na. Hindi ka na na-challenge? Wala na. So, I left. Ano sabi ni Direk nung umalis ka? Masama ang loob niya. Sabi niya, ang tanga-tanga mo. Kung hindi ka nagugutom. At nagtrabaho ka sa Amerika? Like a normal citizen, no? Nag-waitress ako. Kaya alam ko mag-serve kung paano hand-serving. Nag-front desk ako sa Barclays International. Napaaway lang ako kaya umuwi ako Nakulong pa nga ako. Nakulong ka doon sa Amerika? Oo, nakipagsapakan ako doon sa gasoline boy kasi... Sapakan talaga? Oo, kasi pinagbintangan akong inihingi ko yung resibo. Carpool Graveyard shift ako. So magpagas, ako yung nag-drive, hinihingi ko yung resibo. Ayaw ko bigyan. Sabi sa akin, you F brown monkey you. Oh my gosh. Hindi racist. Hindi ako kumibo. Pumunta ako sa kotse, kinuha ko yung labi tubo. Pag harap ko sa kanya, hinampas ko ng labi. Tama lang, no? Bad yung ganong klaseng tao para sabihan ka ng
ng hindi maganda porkit kasi mababa ang tingin sa atin ng mga Amerikano lalo dati, no? Until now naman kasi nahawaan nila tayo sa yung bansa natin. Alam naman ng lahat yan history, pero alam nila na talagang magagaling talaga rin ng mga Pinoy, no? Lalo na sa mga talent. Yabi tubo. Tinuloy-tuloy ko yun. Hindi ko alam na meron palang buton na diretso sa police station. Meron palang ganon. Bigla na lang narinig namin, wow, 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 wow. Meron yun. Pinasasal ka. Ay, not only that, kawawa yung mga kasama ko dun sa kotse kasi nagulat sila na. Pinasasan ako. Kulong pati kaming lahat. Lahat kayo. Oo, pati sila, 5 kami. Sila, nakalabas ka agad. Ako, hindi. Pinagbintangan ako na sabi daw nung gasoline boy, nagnakaw ako ng $40. Yung kasama ko sa bahay, this lady, ang ginawa niya, pag punta sa court, dinala lahat ng magazine na ako yung cover. Na-artista ka. Oo, sabi nung friend ko, how can she steal $45? She's so rich, she's here because she doesn't want to work anymore. Wala na yung kaso. Oo. Naging boyfriend mo doon sa first time? Di ba sa showbiz si Dante, di ba? Si Dante lang. Si Dante lang, no? Oo. Naging serious ba yun, yung relationship? Very serious. Yung sinasabi nila si Dante, ayan po yun, kabataan po ni Sir Dante Rivero, na isa sa magaling na artista dito sa atin, no, sa Pilipinas. Ang tigas, no? Kahit naman nung medyo teenager pa siya sigurado rito. Matigas talaga 'yan, pero alam naman natin pag talagang tumatanda, di ba? Very what serious. happened? Siya lang naman ng artistang naging boyfriend ko. Hindi ko naman alam na may dumating sa set. Buntis. May buntis na dumating. Tapos? Asawa ko si Dante. Sabi ng babae. Sa asawa. Akala ko wala siyang asawa. Apparently, ka-live-in. Pero hindi sinabi ni Dante sa'yo? Hindi sinabi. And she was pregnant. Kawawa naman. Doon sabi ko, hindi, of course, umalis ako. Tapos, ayoko na. Hindi ko kaya. Sinuyo-suyo ka ni Dante? Of course, syempre. Hindi pwede sabay. Kailangan isa lang. Willing naman siya na ako lang. Pero hindi po pwede, kawawa naman. Asawa eh. At saka buntis. Paano mo na iwan yun? Hindi kaya ng dibdib ko yun. So naghiwalay kayo dalawa? Pero naging okay naman kayo? We're friends. That's good. Up to now, nag-uusap kayo? Up to now. Kaya lang iba na itsura ni Dante ngayon. Hindi ko Ito na si Sir Dante maisip kung paano ko na-inlove sa kanya noon. Nung araw kasi, gwapo nun eh. Anong dating ni Dante nung kabataan niya? Oh my God. Oh my God. May huminga talaga eh. Talaga. He's so handsome. Super gwapo. At saka lalaking-lalaki. Lalaking-lalaki. Oo. Nagkaroon naman kasi ng sakit sigurado to. Lahat naman ng tao, kahit gaano ka kaganda, kahit gaano ka kagwapings, kamaskulado, kaseksihan, magandang health mo, pero pagka ang health mo talaga tinamaan talaga ng sakit, mabilis kahit may pera ka pa. Magiging mabilis ang pagtanda mo. Tumanda, naging Sean Connery. Correct. He lost a lot of weight. It's not that bad, Sean Connery. Hindi bagay sa kanya masyadong payat. Pumayat masyado kasi. Hindi ko in-expect magkakaganon. Saka may edad na rin, syempre. May anak ka raw sa kanya? Si Louie. Si Louie. Si Louie. So, nung time na dumating yung babae na, may anak tayo ni Dante? Si Louie. Oo. So, nakakapag-bond pa ba sila ni Dante? Naman. Wala okay naman sila? Ako kasi wala akong masamang tinapay eh. Maski magkahiwalay kita. At hindi kita sisiraan sa mga bata. Maski na yung mga anak ko kay Meng Fei. Wala. Tatay ninyo yan. Maski anong mangyari, tatay niyo pa rin yan. Hindi dapat sinisiraan. So, yung sinabi niya yung kahit yung tatay niya, may anak pa siya sa ibang ibang lahi. Chinese, sikat na artista po dun sa China. Mamaya i-reveal niya po kung sino yun. It was Dante and Meng Fei lang talaga naging naging partner mo sa showbiz. At 3 yung namatay, yung byuda ako. Sa showbiz, yes. Sa showbiz. Sila lang. And then si Meng Fei, saan mo siya nakilala? Napanood niya ako sa TV. Kasama niya si Vilma. Nasa bahay siya ni Vilma Santos. Nanonood sila ng TV. Nandun ako sa TV. Sabi daw niya, who's that girl? Lakas ng dating Oo nga. Who's that girl?
Sabi daw ni V, ay, she's very famous now. She's new but she's very famous now. Pagkatapos nun, umalis siya, kinausap niya yung producer niyang Chinese-Filipino. I want to meet that girl. Ganun yun. Yun. Superstar siya noon, si Meng Fei. Superstar. Parang mala Bruce Lee ba yan? Ganon na dati? Ang gwapo ni Meng Fei eh. Talaga? Ang gwapo-gwapo. Kung magkatabi kami sa retrato, parang mas maganda siya. Ganon siya. So even in China, Hong Kong, sikat siya? Oh, yes. Very famous. Very famous. Pero wala pang Hollywood? Hindi pa Hollywood star? Wala. Hindi. Local lang? Local lang China siya. lang? China, Hong Kong, Taiwan. Very saka dito, famous siya. sa Philippines? Dito. Pinuntahan niya ako, may dalang siopaw, pansit, ang aga-aga. Siyempre, hindi pinapasok ng nanay ko. Ang nanay ko, ayaw niya ng inchik. Sabi ng nanay ko, huwag ka dyan, hiwala yung sementeryo niya. Okay. Kasi totoo naman, wala yung sementeryo. But you know, I was so attracted to him because he's so nice and he's so sweet and he's not Filipino. Nadala na ba ako sa Pinoy? So, since sumama ako, Iba kaya naman. nagpakasal kami. Saan kayo nagpakasal? Dito, sa Tagaytay, muna. Dito, sa Pilipinas. Pagkatapos sa mainland China, tapos sa Hong Kong. So sumama Ang ka? Taiwan. Oo, I stayed there for 10 years. 10 years. So you quit Ang tagal showbiz yun. Showbiz. to be a housewife Yes. for Meng Fei. Kamusta naging buhay mo ron? Sarap, mayaman ako eh. Oo, siyempre, pag may pera, masarap kasi wala kang iniisip. Tapos nagpapadala ako ng pera sa magulang ko dito. Iyon, may ugali yon na pagka meron akong gusto, ang style ko, tatayuan ko yon. Kunyari, may jewelry na gustong-gusto ko. Gustong-gusto ko yon pagka may kasama kaming mga kaibigan niya. Tatayo ako dun sa tabi nun. Ngitian ko siya. Hindi ako aalis dun. Alam na niya ibig sabihin nun. For the face, ayaw niya mapahiya. Bibili niya yun. Barya lang sa kanya yun? Ay, di totoo yun. Barya At saka lang. hindi siya mahilig magbangko. So, ang kotse namin sa likod, palagi yan, at least may 7 million. Hindi katulad dito sa Pilipinas, dito ribbon cutting, honorarium 5,000. Doon siya ribbon cutting, 300,000. Isipin mo nung panahon na yun. Oo. That's why he has a lot of money. Donya ka nun. Yes. Grabe, sa bahay ka lang. Kung anong gusto mong gawin, pwede. Oo. Grabe. Binilihan niya ako ng Jaguar. Kasi gusto ko ng Jaguar, Daimler. 3 days ko lang nagamit, nakarnap. Jaguar, mamahaling sasakyan yun. Yun yung yun nga, Jaguar, yung parang Jaguar nga na sa unahan, may nakagano na logo. Mahal yun kasi alam ko mga 10 million ang halagan, pataas. Pero okay lang, di ba? Okay lang. Pero maski na. Kasi hindi ako marunong magkabit nung lock na payong. Alam mo yun, yung may hook na ganyan. Iniwan ko, nagpunta ako sa gym. Wala. Hindi pa naka-insure. Wala na. Sayang. So ano yun. nangyari? Bakit kayo naghiwalay? After the second wife and the third wife, yung fourth hindi ko na gusto. Nag-asawa uli siya? Well, hindi naman legal. Hindi naman, kasi bawal naman magpakasal. But he's allowed, men like him who can afford several wives, accepted yon. So, yung second wife, Ng kultura, okay sa kanila yun? okay lang yon. And he told me beforehand, bago nangyari yun. Sabi niya, okay. I'm going to have, and that's fair. Ako mas gusto ko yung alam ko kaysa malaman ko sa iba. So, ako ang nagbibigay ng allowances nila. May Parang sarili mayordoma sila. Oo. At saka ang first wife, ang importante. Lahat sila magkokoto sa akin. Ganon. Pero nung fourth na, ayaw ko na. Gusto ko na umuwi. After we got married, ang iniisip ko kasi, kami na hanggang sa pagtanda. So when he told me about the second wife na gusto niya, ina-appreciate ko lang yun na hindi ko nalaman sa iba at hindi niya ginawa nang hindi ko alam. So sabi ko, sige, tatanggapin ko for as long as we're together. Para iniisip ko para pagtanda at saka yung bata. Nung yung third wife, tinanggap ko pa rin. Yung fourth, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. What made the fourth different from the rest? I think he wanted me to cross the bridge. Kasi
kung ayaw mong i-divorce ako, hindi ka na kukuha ng fourth wife. Bibigyan mo na ako ng respeto kasi pinayagan na kita ng second and third. Sinabi ko nang ayaw ko na, hanggang doon na lang. May kumuha pa rin siya. Ayun na. Sabi ko, you want a divorce? Simple lang. Hindi kami nag-away. Hindi siya kumibo. Ako, alam ko na yon. Silence means yes. So, I left everything with him. Dala ko lang mga bata. Uwi ka Pilipinas. Uwi ako ng Pilipinas. May show agad ako. But you left everything with him, including yung mga Lahat, alahas and everything. pera mo and all? Lahat. Kasi pinamili ako eh. Anak Bakit? o pera. Pinapili ka? Siyempre anak, Pinay tayo eh. Di yun. Pero in fairness to the guy, after 20 years, pinadala niya, nagulat siya kasi nung binuksan niya yung malaking kahadiyero, lahat ng gold at saka jewelries, nandun sa bandang likod. After ilang years? 20. 20 years? Hindi niya Ang tagal no, 20 years, no? Kaya swerte din siya. At least naibalik sa kanya yung mga dapat para sa kanya talaga, no? ni-expect. At pati sa mga anak niya. Nandun pati yung mga gift. Kasi ang mga bata nun, pag 100 days, rinirigaluhan ng ginto, yung maliliit na bars. Nandun lahat, iniwan ko. And he was so amazed. Sana touch din siguro siya. At parang, very. diba? Kaya pinadala niya lahat uli sa akin. Binalik niya sa akin. Kailan to? They are yours. After- Siguro mga 5 years ago. 5 years ago lang. Oo lang. Binalik. Pero habang lumalaki yung mga anak mo sa kanya, tumutulong ba siya? Sumusuporta siya sa kanila? Hindi. Wala rin. Wala. Hindi naman ako nangihingi eh. Oo. Pero diba parang automatic to yun? Parang Ewan concern ko. ka sa mga anak mo. Hindi. Diba? Padala ka. Wala. Wala nang ganun. Wala nang ganun. I can afford naman eh. Oh, but still, di ba? I know. Oo. They should. Yet, hindi nag-harbor ng grudge yung mga anak mo sa kanya? O may tampo rin sa kanya? Siguro merong konti, pero hindi ko yun inaano na magkaroon sila ng ganun eh. Gusto ko kalimutan yung pangit. Tutal, magulang mo pa rin yan. Igalang mo pa rin. At huwag kang sasama ng loob dahil yung walang kinalaman sa'yo, yung paghihiwalay namin. Yeah. Yun. Nakita-kita na rin sila nung tatay nila? Oo. Okay naman. Okay naman sila pag nakikita? Okay naman. Kamusta yung first time na nag-usap kayong dalawa? Yung Kilig unang-unang pa rin beses? ako. Kasi Kinilig ka pa rin? Oo, kilig ako. Hindi ako mapakali. Pero, at the back of my mind, gaga ka ba? Oh. Wag ka na yan. Yung ganyan, of course. Pero, So, ibig sabihin, nagtatry pa rin siya na makasakali. He's- Pwede pa tayo. siguro. Gano'n. Kasi Oo. mag-asawa pa naman kayong dalawa eh. Oo. Sa Pilipinas, married kayo. oo. Pero doon divorce na kayo, no? Sa Oo, China. divorce Oo. Basta kami pa. So, okay naman yung usapan ninyo. Okay naman kami. Kaya lang, of course, ayaw ko na. Ayaw ko na. Wala, tinapon ko na yung susi. Ayaw ko ng kahit sino. I'm good. Tapos doon, ano nangyari sa career mo? Bumalik ka sa showbiz. Bumalik ako sa show. Naging active ka uli. Very active. Oo. Hindi ako nawawala ng trabaho. Ano Hindi mga ako nawawala ginawa ng mo show. noon? Anong klaseng mga movies and shows? Alam mo yung La Oropesa, yung series. Yes, Di ba oo. meron nun si Oo. Guy, si Shasha. Akin yung pinakamahaba. Ako yung pinakamahaba noon. Pagkatapos nun, sunod-sunod na pelikula, hindi ako nawawalan. In fact, napanalunan ko nung hawakan ako ni Joel Amangan, napanalunan ko naman yung Super Grand Slam. Ako pala nga may Super Grand Slam. What's a alam super mo. grand slam? Kasi ang normal na Grand Slam, 3 or 4 lang. Famas, Urian. Ako, napanalunan ko 7. Or, Bulaklak ng Maynila. Si Joel Amangan yan. Oo. Yun, ang swerte ko dyan. Awan ng Diyos, I'm so blessed. Talagang talagang you were born to be an actress. Awan ng Diyos. Diba? Imagine 7 awards para sa Magaling na artista rin talaga naman to, kahit dati. At saka favorite to ng mga action star dati na maging leading lady, no? At saka isipin mo, 7 award sa isang movie lang yon. So para tinalo niya talaga lahat ng artista ron. Kasi ang alam ko dyan, yung Grand Slam na ganyan na si Lorna Tolentino lang 3 lang yun, no? Pero siya 7. At dito lang natin nalaman, ngayon lang natin nalaman to, no? Kaya marami pa siyang i-reveal po diyan. Talagang exciting tong na to. Interesting po itong topic dito ng episode ni Sir Julius na to para kay Miss Elizabeth Oropesa.
Isa lang. Para sa isang movie lang. So, I have accumulated so many Sayang, di ko awards. nakita. Hindi ako, ako kasi, of course, I'm very happy and appreciative of the awards that are given to me. No? Tuwang-tuwa ako, nagpapasalamat ako. Pero after that, tapos na yun eh. Hindi ko yun gagamitin para magmayabang na o may kay ako. Dapat, kung sino man ang kukuha sa akin o lalaban sa akin, alam niya kung ano yung kaya kong gawin. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi ko kailangan ipagyabang o sabihin kahit kanino at sa lahat na palagi ko ipapaalala, oy, best actress ako, super grands. Hindi naman kailangan. Kasi pag marunong ka. Ano mga Hollywood movies na nagawa mo? Maniwala ka sa hindi, ako yung leading lady ni Marlon Brando sa The Apocalypse Now. Oh, grabe. Apocalypse Now. Ma-search nga yan, no? Marlon Brando yan. Apocalypse Now. Classic yun. Yes. Hollywood classic. O, kamusta naman? Ang naging experience mo ron? Beautiful. Grabe, doon ko na-realize kung gaano ka-baryotic ang paggawa natin ng pelikula kumpara sa kanila, Hollywood. Talaga? Oo. Kasi yung kanilang kukunan today, yesterday, the whole day, pa-practicein, rehearsal. Yung mga papatay na kalabaw, practice pa lang, pinapatay na. Oh my gosh, yung grabe, ganyan. no? Tsaka yung crowd control, a mile away. Dito sa atin, nagdadrama ka, di ba? O, ayan, sa likod ng camera, may kumakaway sa'yo, may nag-heart sa'yo. Doon, hindi. How is it like working with Marlon, the great Marlon Brando? He's a good actor. Very, very good actor, of course. But I cannot say that he's better than us. Ang dami nating aktor dito na pagkagagaling. But he's very good. Kayo dalawa bali ang magka-partner? Yes, ako yung leading lady. Anong role mo doon sa... Ako yung native wife niya. Na topless pero mahaba ang buhok ko. Ayan, no? Kasi naman kasi, no? Tsaka, ayun, iba yung balat, syempre, ng mga Pilipina. Talagang mas magugustuhan niya ng mga foreigner. Patakip sa dede ko. Ayan. Tapos magkasama kayo lagi? Magkasama kami lagi. Tinuturuan niya ako magsalita ng English. Oo. Sila Martin Sheen, nandun din. Lahat ng mga Harrison bata. Ford, nandun din. Yes, nandun din. Kasama ko yan. Silang lahat. Tapos yung mga bata sa kwarto ko nag-i-stay. Galing. Tapos naging close sa'yo si Marlon while doing that movie? Oo. Nako, ang daming lihim. Hindi ko na lang kukwento. Pero masaya ang mga nangyari doon. Dami namin nakitang artista na Pilipina na gustong sumali doon. Walang nagbana sa mga anak mo na nag-showbiz din? They wanted to be actors also, pero diniscourage ko. Sabi ko, tapusin niyo muna yung pag-aaral niyo. Pag tapos na kayo, tapos you still feel like becoming an actor, then by all means, go ahead. Nung mga tapos, wala na. Wala na interest. Wala na interest. Ilan bali anak mo? 4. Sino sila? Si Henry, yung doktor ko, si Louie, yung medtech ko, yung tumutulong sa akin. Si Genevieve, yung sa World Bank, nagtatrabaho, at saka yung piloto, yung bunso. There's something about sa mata mo, no? Yun nga, sinabi nga ni Direk Ishma, meron something sa mata mo na magagamit mo sa acting. Pero sa mata mong yan, may kinalaman ba yan doon sa mga nakikita mo? Kaya ganyan ang mata mo? Siguro may kinalaman. Kasi namulat ako na ganyan na. Hindi ko alam yung difference before. May mga anak na nga ako sa Taiwan, nakakatawa ito kasi nandun kami sa may bridge. Tapos meron akong kinakawayan. Sabi nung dalaga ko, ma, huwag kang kaway ng kaway. Sabi ko, bakit? Walang tao doon. Ano yung multo? Ako may kumakaway sa akin. Yung mga ganyan. Nakikita ko kasi. Kaya ang hirap ko minsan. Napag-aralan ko naman na baliwalain yung wag i-acknowledge. Kasi the minute I acknowledge them, nakikipag-communicate na sa akin. Oo. Pero may mga bagay naman akong nagagawa katulad ng painting. Na wala akong alam. Yung mismong bumili ng paintings ko ang nagkukwento sa akin. Na yung painting na binili nila sa akin ay nagliliwanag paghating gabi
Oo. madaling araw, usually daw 3 a.m. Oo. Kaya yung mga yaya, pag nasa sala, takot na takot lumabas pag tinatanong nila, kung bakit ganun, ma'am, yun? Sabi ko, hindi ko rin alam. Baka kako, you're being blessed kasi prayerful kayo. Oo. Yung isang bumili niyan, si Eileen Solidum Campos. Ano siya, mayaman yun, may mga gasoline station. Dahil doon, bumili siya ng bumili. Nakakatawa. Lalong lalakas yung painting nito ni Miss Elizabeth Oropesa, no? At mas tataas ang value niyan, lalo na sa nilabas ni Sir Julius Babaw na episode niya, no? At saka meron siyang mga parang kanina, di ba, pinakita yung soap. And then may mga oil siya na may orasyon. Sigurado yung mga yan, pwede niya talagang, or ginagawa niya ng business yan, mas lalago yan. Tiyak yan. Pagtapos nitong episode na to. Kaya pwedeng kahit tanungin ng mga tao kung totoo ba yung sinasabi ko o hindi. Kaya binanggit ko yung pangalan para pwede nilang susugin kung totoo ba. Na alam niya yun, na nangyayari talaga sa kanya. Oo. Tapos yung mga painting ko dyan, makikita mo may painting ako na parang trees, ganyan. Pag nagkaklase ako, pag alis nila, may magsasabing, nakita mo ba yung nakita ko? Kasi portal. Kasi maraming fairies dito sa likod namin Marami dyang elementals. Kung minsan, dumadaan doon sa painting. Nakikita nila na hindi ko sinasabi sa kanila. Yung iba nagpo-post, yung mga ganyan. Yung iba, sabi ko, do not post anything without my permission because I don't even do that. So now, very active ka, no? Very active. Nagtuturo ako ng astral traveling because I can do that. Hindi ko alam na astral traveling pala yung ginagawa ko before. Yung pala yun, remote viewing. Those are two different things. Pinag-aralan mo talaga? Pinag-aralan ko talaga. Dati ko nang alam, pero alam ko na ngayon yung difference ng astral traveling sa remote viewing dahil wala namang pangalan niya noon eh. Gagawin ko na lang. Kaya nga, di ba, yung gustong malaman kung ano magiging anak ko. Tatanungin ako, punta sa bahay namin. Yan, yung mga ganyan. Kailan mo sinimulan uling i-embrace itong gift mo? Last year lang. Well, I've been doing it for... Ito, interesting din to. Pag-uusapan yung regarding naman sa mga nakikita niya at yung pinaka-gifted sa kanya ni Papa God. Nakakaiba talaga siya. A long time, tahimik lang. Pero yung naging bukas ako at pinaalam sa lahat, last year lang. I mean, dahil nagkaroon ako ng TikTok, yung mga ganyan. Pero yung clinic ko, 21 years na o 22 years na yung clinic ko. Matagal na yan. Matagal na? Oo. So nag-heal ka na noon? Oo, nag-heal na ako. Na hindi alam ng tao? Wala kang website up to now. Ayaw ko yung website. So parang kung sino lang ang pumunta, yun? Oo, hindi ko na nga kaya eh. Wala nga akong website, hindi ko na kaya sa dami ng pasyente hindi nagagalit na yung mga anak ko pagka masyadong marami, 30 katao, 50 katao, inaabot kami ng alas 12 ng gabi. Kasi alam mo, nagbabago ang kulay ng aura ng tao pagka nagdadasal. Yun ang reason kung bakit talagang pinupush ko yan. Kasi ako nakikita ko. Maski na gaano kapangit pinanggalingan mo, mainit ang ulo mo, when you start praying, after you pray, iba na yung kulay ng aura mo. Nag-iiba yung energy mo. Hindi mo napansin ang church pag Nakikita niya yon, no? Pero sa mga kagaya ng ibang taong ordinaryo, wala lang. Kaya maganda, no? Maganda rin yung ganyang gifted kang ganyan, Kaso minsan nakakatakot nga lang din. pumasok ka, kahit maraming hold-upper. Hindi mo makikita yung hold-upper. Pero pag pumasok ka, may Magaan. feeling, at saka yung parang feeling holy. Maski pa hindi mo religion yung ano na yon, yung chapel o yung mosque. Dahil, because of the prayers, dahil sa pagdarasal ng mga taong nandoon. So yung energy ng lugar ay palaging pure. Kasi hindi ka magdadasal, ang pinagdadasalan mo palagi sa taas. Hindi ka naman nagdadasal na yun ang dinadasalan mo dahil nandun ka sa loob ng simbahan o kapilya o mosque. Kaya iba yung energy. Hindi ba lahat ng lugar, merong bahay naman, pagpasok mo pa lang, bigat, tsaka parang, hindi ka na, umuwi na tayo. Yung energy din yun. Yan.
So what do you do? Anong klaseng tulong ang binibigay mo sa mga tao na nangangailangan, na lumalapit sa'yo? Pag may sakit, lalo na pagka pobre, either walang bayad or nagiging when I send them to the hospital, it becomes a lot cheaper kasi nasabi ko na kung anong problema. Yung internal organs ko, ano yung problema, kung hindi ko kayang gamutin. Palagi ko yan ipapadala sa doktor. Pero yung mga doktor din, nagpupunta dito. May mga doktor akong pasyente, head pa nga. Wow. Oo, head neuro, ganyan, na hindi niya alam na may cancer siya. I told her, huwag mo intindihin yung back pain mo, hindi natin kailangang i-align yan, may breast cancer ka. Of course, she did not believe me. How can I have that? I'm a doctor. I don't feel nothing. Sabi ko, you come back to me. You go back to the hospital first, come back the next day and let me know kung anong makikita mo. Wala namang kakang mawawala, libre ka naman. Eksakto. Breast cancer. Breast cancer. Yun ang ibig ko sabihin. Yung mga bagay na ganun, sa mga pobre, malaking bagay kasi hindi na kailangan ulit-ulit. Alam mo kung magkano yung CT scan? Oo Sus nga Maria Joseph, MRI. MRI, mahal. Oo, ang gagastusan mo, yung laboratory, hindi naman yung doktor. Yung doktor, kaya na yung bayaran mo yung consultation. Pero yung laboratory, doon ka. Tama, yun ang mahal doon, yung laboratory, no? At saka kung nagagawa man yan, ngayon sa mga kabaro, kalugar niya, at malaki talaga rin na itutulong niya sa mga mahihirap, no? Malaking bagay yun. Butas ang bulsa. Oo. So I get to help them that way. Pero nakakagamot ka rin ng mga sakit. Of course, nakakagamot din. Pero at the end of the day, siya pa rin ang may final say. Hindi ko pwedeng i-claim. Merong nagagamot ng nagulat pa akong nagamot. Katulad ng duling. Nagagamot mo ang duling? Hindi ko alam kung paano nangyari. Dumating sa clinic, sabi ko, bakit ka nakasanggas? Ako madilim naman dito, tanggalin mo. Kasi po, duling ako dito tinanggal. Tinanggal, Naku, Ineng, hindi ako marunong gumamot niyan. Sabi ko, sinabi ko talaga yung totoo. Naku po, wala naman po kaming pangpadoktor. Ang sabi, kailangan operahin. Di, sabi ko, sandali punta ako doon sa altar. Diyos ko, tulungan mo naman ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Ano pa, paano ko magagawin yan? Tapos kung magdasal, bumalik ako, ganito. Magdasal ka, ha? Hawakan ko muna yung mata mo. Hinawakan ko yung mata. Pagdating mo sa bahay, maghilamos ka, pero magdasal ka. After 1 week, bumalik. Pagbalik, diretso na. hindi muna yun. Hindi pa. Pumasok. Sabi ko, anong kailangan mo, Ineng? Wala ka naman sakit. Kasi po, hindi na ako duling. Talaga? Kasi hindi talaga? Diretso? Wow. Ang hirap naman nun, Galing naman. the following week, ang haba ng pila ko puro duling. At hindi ko magamot. Kinuwento. Oo, kinuwento. Hindi naman lahat. Hindi lahat gumagaling, Hindi lahat gumagaling. Parang faith din, Oo, it has It's a something faith, to do with them also. Doon sa Healing nagpagamot. yourself, no? Parang ganun. At saka yung faith mo, yung belief mo, nagagaling ka. Yeah, Ang laking bagay nun. Psychological din. Totoo, no? O ganun. Pero marami kang gano'n. Yung nai-heal sila because of their faith. Yes. Lagi mong pinapaalala yun sa kanila. Palagi ko. Hindi ako magpapagaling sa inyo. It's your faith. Of course. Hindi naman ako talaga. Oo. Hindi naman ako. What about yung mga, siyempre common sa mga albularyo, no? Yung mga kinukulam. Mga gano'n. May mga lumalapit sa inyo gano'n? Yes, marami. Yeah, medyo nakakakilabot yan. At totoo naman talaga nangyayari yan, no? Nakakaalis ako ng kulang. Paano mo sila napapataboy? May kandila ka rin ba? Mga gano'n? Normally, ang kandila, pagka may kinukulam, last week lang meron dito eh. Pagka sinindihan ko yon, magtataka ka, kahit galawin ko ng galawin, hindi tumutulo. Mauupos yun ng hindi tumutulo. Of course, may procedure kung paano gawin yun. I mean, I know exactly how to do it. And then, awa naman ng Diyos, wala naman nakulam na hindi gumaling na nagpunta sa akin. Simple lang naman ang way ko eh. Hindi naman masyadong komplikado. Ano pinakamabigat na na-encounter mo sa ginagawa mo? Yung lumutang. Yung staff ko, isa yan sa staff ko, yung babaeng may sapi dinala sa akin. Oo. Sabi ko, anong nangyayari? Nag-iiba yung boses, parang boses boses lalaki pero babae to. Paghiga. Yan yung mga napoposes, no? Exorcist. Bali yan, dapat talaga malalim at
paladasaling ka, no? Kasi para hindi ka dapuan ng mga bad spirit, mga devil na yung mga ganyan kasi nakakatakot yan, totoo yan. Niya, tumawa siya ng tumawa, tapos lumutang. Parang exorcist na Oo, movie. di takbuhan yung, Oo. yung mga staff Natakot, ko. Oo, oo. pati ako matras. Oh, lumutang ha? Oh, lumutang siya. Umatras ako, nasa may bandang dingding na ako. Diyos ko, nakakatakot. Oo. Hindi totoong hindi ka matatakot. Nanbubola yung pag nagsabing Ikaw hindi rin, ka natakot ka rin. Natakot ako. Oo. Natakot ako. At saka ang init. Para kang nasa tabi ng bonfire. Ganun ang pakiramdam. Oo. Nagdasal ako. Meron akong alam na dasal. Mga sikretong dasal. Unti-unti, nawala. Unti-unti siya bumaba. Oo. Oo. Naayos ko. Kakilabot yan. Bumabalik sa iyo, wala na. Okay na siya. Wala na siya. Tapos na. Gumaling na eh. Oo. At saka, ang may dala nun sa akin, isang may kinalaman sa istasyon na pinagbigyan ko lang kasi naawa ako nga. Ano yung evil spirit yun? Evil Ganon. spirit Hindi yun elemental. Evil spirit yun. So para ka palang albularyo talaga? Ganon. Oo. You don't mind I know. people calling you, ayan si Elizabeth, albularyo yan. Ay, oo. Kasi Oo. sino ba una ng gamot nung araw, nung unang panahon? Di ba albularyo? Oo. Hindi naman doktor. Oo. Nung magkaroon naman ng doktor, ang doktor mo iisa lang. Siya nagpaanak sa'yo, siya ang sa atake sa puso, siya yung sa may... Iisa ang doktor ng pangkalahatan. Eh ngayon, iba yung doktor sa ulo, iba yung doktor Oo sa nga. mata, Oo. iba yung doktor sa puso, iba yung doktor sa tiyan, iba yung doktor... Oo. Di ba? Noon isa lang. Oo. At kaibigan mo. At malamang ninong pa ng anak mo. Hindi ganun talaga nung araw. Meron silang doctor's bag pupunta sa bahay. Oo. Magkatandem nun ang albularyo at doktor. Pag hindi na kaya ng albularyo, pinapapunta sa doktor. Pag hindi kaya ng doktor, pinapapunta sa albularyo. So, hindi yan magkalaban. Oo. Ang complementary medicine, yun ang ginagawa ko. Because I don't prescribe antibiotics. So, I will ask a doctor to do it for me. Yeah. I'll send my patient to Western medicine doctor. Ganyan lang siya. Parang tulungan, no? Tulungan yun. Ako, I just need to ask this kasi nababanggit sa akin ito ng mga pare na yung mga elemental spirits daw, yan daw yung mga fallen angels galing sa heaven. So when you're talking to them, it's like you're talking to evil spirits. Anong sagot mo doon? Sa ganun? Alam mo, maraming magagalit sa akin pare pag nagsulat ako ng libro. Ayan, dagdag kaalaman ulit ito. Interesting talaga tong malilibang ka pagka pinanonood mo tong Miss Elizabeth Oropesa. Talagang gifted siya at maganda hindi siya madamot na i-share yung katotohanan at yung mga experience niya na kagaya ng ganito. I have nothing against priests. I love the fact that they are helping people. But 90% of all our priests o pari, hindi naman nila nakikita. They base everything on the Bible and the things that they learned from school. Ako, hindi ko pwedeng i-claim na nagbabasa ako ng Bible once in a while, pero hindi ko yan kabisado. Lahat ng sinasabi ko ay nakikita ko at na-experience ko at nakakausap ko. Hindi po fallen angel ang elementals. They were here before us. Not only that, kaya ayaw kong magsalita. Yan ang reason kung bakit last year lang ako nag-umpisa. Kasi yung mga pagkakamali na nasasabi nila, hindi naman siguro nila rin kasalanan kasi hindi naman sila nakakakita. Yun lang naman yun. At saka, kung ibibase mo lahat sa Bible, marami pong nangyari bago nagkaroon ng Bible. Diba? Eh, yung mga nakakausap ko, Tama, no? before the Bible pa, ibig sabihin yung mga kaluluwa o yung the spirits that have been communicating with me was way back. But
they pray to Jesus as well. Even the aliens. Ako, lalim na nito. Usapan na to. Wow. Since lumalalim tayo, Oo. hindi maaalis to sa mga ilang mga viewers tayo sabihin, nako, weird na si Elizabeth. Yes. Nako, yes. weird na niya, no? Anong mga pinagsasabi niya? Anong sagot mo sa ganun? I don't mind them. Ano? Okay lang. Kasama yung bashing. Sometimes I answer pag masyadong bastos. Pag bastos ng bagay. Pero usually hindi. Kasi they need help. Gusto ko lang silang matulungan. Ang ibig sabihin, tinatamaan sila, hindi nila nalalaman at naiintindihan. Ignorance normally would create that effect to a lot of people. Pag hindi nila naiintindihan, hindi totoo. So, syempre ngayon napapanood tayo. Paano kung after this interview, nagsain ka ng mga tao, humihingi ng tulong, okay ka ba doon? Ito ang sasabihin ko sa'yo. Sige. Ha? Lahat ng nakakarating, may nagdadala. Hindi ka naman makakarating sa akin kung walang magdadala sa'yo. Either your spirit guide, kung naniniwala ka doon, basta makakarating ka. Maski anong gawin mo, kung hindi ka meant to meet me, you will not meet me. Ganun yun. And you cannot lie. Pagdating sa akin, pag pumasok na ako doon sa healing room, sabihin mong nagdasal ka, malalaman ko. Kasi yung kulay mo iba. Alam ko yung kulay ng nagdadasal. So, okay lang sa'yo, napuntahan ka ng mga tao. Okay lang po. So ito na yon, no? Ito na isa sa dahilan na magdadala ito kay Sir Julius Babaw, itong pinanonood natin, at makakalat pa yan. Kaya sana pakishare din para yung mga nangangailangan ng tulong ni Miss Elizabeth Oropesa regarding dito sa mga ganitong paggagamot, para matulungan sila at hindi naman siya naniningil, lalo na pag alam niyang walang pera, no? Kaya sana pakishare na rin po. Malaking tulong na rin po yung isang like po, at sana makapag-subscribes. God bless you po. Wala naman problema. Lahat naman ng maitutulong ko, ibibigay ko. Huwag lang ipitin yung donation back. So, just to be clear about it, yung mga mahihirap, of course, you do it for free, no? Sa mga kababayan nating maralita. Pero doon sa mga may kaya, naniningil ako. meron na yun. May Kasi, fee na yun. at saka may different modalities eh. Kasi meron kaming ginagamit ng mga machine na nakakatulong talaga, lalo na sa cancer. Aside from the healing. Yeah. But ang pinaka-importante doon ay yung healing. Or may meron ka ba socials na pwede nilang i-follow? Pwede ka i-message doon sa Facebook o ano? Sa Facebook. Ano Facebook account mo? Basta Elizabeth Oropesa Freeman o Jacqueline Freeman, ako po yun. Freeman, ako. Ito po yung number. Pwede nyo tawagan yun. yun. Ayun. Thank you. Anong days ka dito? Pwedeng makita ng mga tao? If they make an appointment, but I'm normally here on Sunday. Sigurado po yun na Sundays, nandito ako ng Sunday. Pero Wala ba day off? Kahit Sunday, nagtatrabaho ka? Nagtatrabaho ako. Kasi, Sipag. kasi yun na nga ang supposedly day off sa natin. Sa Sigurado itong darating na Sunday, dagsaan tao diyan sa lugar niya. Lalo na't mapapanood tong itong episode ni Sir Julius Babaw na talagang marami tayong natututunan, no? Lalo na't kung umabot ka sa ganito kahabang panonood. sa showbiz. Usually Sunday walang Tama. shooting, Sa lahat, no? taping. Oo. So dito naman ako. Yung bilog. Anyway, balik tayo sa showbiz. May bago kang Yes. movie na lalabas. Go ahead, invite mo sila sa Yes. iyong movie. Kailangan po panoorin ninyo itong pelikulang Unconditional. Kasi ito po ay napapanahon. Talagang napakaganda ng istorya. Si Alan Dizon po ang bida rito. Trans man po siya. Siya po ay babae, pero ang puso ay lalaki. Ngayon, siyempre, nag-change na siya ng itsura niya, mukha na siyang lalaki. Ako yung nanay niya. Hindi ko yung nakikita. Ang nakikita ko, yung paring dati, kasi may Alzheimer's ako. Ang nakikita ko, yung babae pa rin anak ko. Kaya hindi ko siya tinatawag na kung ano yung pangalan niyang lalaki. Na-inlove siya ngayon kay Rian Ramos. Nakakatuwa, oo. Wow. Oo, na-inlove siya. Hindi niya maintindihan kung paano niya ipapaalam kay Rian na siya ay dating babae.
na nagpatanggal lang ng breast. Oo. Alam mo yung mga Trans man. ganon. Oo, napakaganda ng istorya kasi unconditional nga eh. Ibig sabihin yung pag-ibig, pagkatotoo, it doesn't matter siguro kung ano ang pinagdaanan mo, kung ano ka talaga, basta yung puso mo ay pure. Yan po. Ang director po namin dyan ay si Adolf Alex. Magaling na Oo, director ay yan. magaling. Oo. Opo. Ang aming producer ay si Brandon Ramirez. Brandon Ramirez. Oo. Ipapalabas ito ngayong June 25. Malapit na. Marami kaming mga sinihan. Hanapin niyo po, panoorin niyo po. At ito ay matutuwa talaga po kayo. May premiere night kami sa June 17. Malapit na rin. Lapit na. Oo. Sa SM. Abulin natin yan, guys. Oo, Manood tayo yan. invited kayo. Oo, panoorin ko Opo, yan. Very panoorin interesting niyo yan. po. Naku, pang-award na naman yan. Oo, sigurado. kasama ko rito si Lotlot. Napakagaling ding artista. Oo, Lotlot magagaling Belen. na artista, no? Opo. We thank you. Thank Thank you, you, Elizabeth. Thank you for sharing your story with Napakaraming us, no? salamat din. Salamat Oo. din. Ikaw ang pinagbigyan ko lang ng Oo nga, ganitong thank you, thank you. Talaga namang kasi special ka. Wow, salamat po. Thank you, May thank you. gold sa tuktok. Thank Alien you. po ito. Patay tayo dyan. Ngayon nakaaminin ko na ako si Superman. Thank you, thank you. Salamat po. God bless everyone. Okay, thank you rin po. Hanggang dito na lang po muna ulit, no? At pasensya na po, medyo mahaba talaga pero I'm sure kung natapos mo itong video na to, madami po tayong natutunan. Kay Miss Elizabeth Oropesa, thank you sa pag-share at sobrang lalim na niya at very gifted talaga yung mga ganitong klaseng tao. Thank you sa episode ni Sir Julius at pati sa bagong subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po and God bless you po. Ito po muli, si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Salamat po.